Alert! 2026 dual citizenship changes in the Philippines are here. Bagong rules sa reporting at passport na kailangan mong malaman na yon. Kung isa ka sa mga apektado, huwag palampasin ang detalyadong update na ito dahil ibabahagi ko rin ang pinakabagong SSS pension payment updates at possible pension crisis sa Pilipinas na pwedeng makaapekto o sa pamilya mo. Panatili hanggang dulo para sa lahat ng detalye at siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito dahil dito lang namin ibinibigay ang eksaktong info para sa ating mga kababayan. Kung ikaw ay isang Pilipino na nakatira sa ibang bansa o kung ikaw ay naturalized citizen na ng ibang bansa at may dugong Pilipino pa rin sa iyong mga ugat, pakinggan mo ito ng mabuti. Dahil ang 2026 ay nagdadala ng mga bagong panuntunan at mga babala na direktang nakakaapekto sa iyo, sa iyong pasaporte at sa iyong karapatan bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Hindi ito biro. Hindi ito sismis. Ito ay mga tunay na patakaran na maaaring magbago ng iyong buhay kung hindi mo ito mauunawaan ng tama. Kaya nandito ako ngayon para ipaliwanag sa iyo ang lahat, mula simula hanggang katapusan ng walang nakalilito na legal na salita, ng walang boring na presentation, para talagang maunawaan mo kung ano ang kailangan mong gawin. Ngayon, magsimula tayo sa pinakaimportanteng tanong. Sino ba ang apektado ng lahat ng ito? Kung ikaw ay isang natural-born Filipino, ibig sabihin, Filipino ka mula nang ipanganak ka. Walang karagdagang aksyon na kailangan mo para maging Pilipino. At pagkatapos ay naging naturalized citizen ka ng ibang bansa tulad ng United States, Canada, Australia o anumang ibang bansa. Ikaw ay direktang apektado ng mga patakarang ito. Ang Republic Act No. 925, na kilala rin bilang ang Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, ay nagbibigay ng karapatang ibalik o mapanatili ng mga natural-born Filipinos ang kanilang pagka-Pilipino kahit naging citizen na sila ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalization, Philippine Consulate General, Chicago. Pero ang problema ay napakaraming tao ang hindi alam kung saan sila nakatayo ngayon. Kung talagang dual citizen ba sila, kung kailangan pa nila ng additional steps, or kung ang kanilang lumang Philippine passport ay valid pa rin, at doon nagsisimula ang gulo, isipin mo ito. Ikaw ay lumaki sa Pilipinas, nag-aral doon, nagmahal sa bansang iyon at pagkatapos ay lumipat ka sa Amerika o sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan. Sa proseso ng iyong bagong buhay, naging citizen ka ng bagong bansang iyon. Maligayang bati. Pero narinig mo ba ang sinabi ng batas ng Pilipinas noon? Sa sandaling naging naturalized citizen ka ng ibang bansa, nawala na ang iyong Philippine citizenship. Ayan sa Commonwealth Act 196. At ang iyong Philippine passport ay hindi na valid kahit gaano pa kabago o gaano pa karaming taon ang natitirang visa nito. Philippine Consulate General. O, nabasa mo ng tama yon. Ang iyong Philippine passport ang passport na mahal-mahal ang bayad mo. Ang passport na dala mo sa iyong pitaka bilang pagmamahal sa iyong pinagmulan ay technically null and void na sa sandaling naging naturalized citizen ka ng ibang bansa. At maraming tao ang hindi alam ito. Maraming tao ang patuloy na gumagamit ng kanilang lumang Philippine passport na parang walang nangyari at iyon ay isang malaking pagkakamali na may seryosong konsekwensya. Kaya ano ang solusyon? Ito ang kagandahan ng RA 9225. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na ibalik ang iyong Philippine citizenship nang hindi mo kailangang isuko ang iyong bagong citizenship. Ang Philippine Oath of Allegiance ay hindi mangailangan ng renunciation ng iyong allegiance sa ibang bansa. Philippine Consulate General. Ibig sabihin, maaari kang maging Filipino at American, Filipino at Australian, Filipino at Canadian. Sabay-sabay ng walang conflict pero kailangan mong dumaan sa tamang proseso. Hindi mo maaing basta-basta sabihin, Pilipino pa rin ako at tapos na. May procedure, may requirements at may oath-taking na kailangan mong personal na dumaan. At dito pumapasok ang 2026 na mga babala na gustong iparating sa inyo ng video na ito. Ang unang bagay na kailangan mong maunawaan
ay ang konsepto ng dual citizen at birth kumpara sa dual citizen by reacquisition. Ang isang batang ipinanganak sa United States noong Enero 17, 1973 o pagkatapos kung saan isa o parehong magulang ay Filipino citizen pa noong kapanganakan ng bata ay itinuturing na dual citizen mula pa ng ipanganak at hindi na kailangan pang mag-apply sa ilalim ng RA 925 Philippine Consulate General in San Francisco. Pero may isa at pinakaimportanteng responsibilidad ang ganitong klase ng tao. Kailangan nilang i-report ang kanilang kapanganakan sa Philippine Embassy or Consulate General na may jurisdiction sa lugar ng kapanganakan para mairehistro sila bilang Filipino citizen Philippine Consulate General in San Francisco. At ito ang isa sa mga pinakaminamaliit na responsibilidad sa buong sistema ng dual citizenship. Maraming film na bata, maraming Pilipino na ipinanganak sa ibang bansa ang hindi pa nag-report ng kanilang kapanganakan sa Philippine government kahit dekada na ang lumipas mula nang ipanganak sila atong 2026. Ito ay nagiging mas kritikal kaysa dati. Bakit mas kritikal ngayon? Dahil kung gusto ng isang taong ito na kumuha ng Philippine passport, mag-ari ng lupa sa Pilipinas, magnegosyo bilang Filipino citizen, bumuto sa Filipina elections o mag-practice ng propesyon sa Pilipinas. Lahat ng mga pribilehiyong iyon ay nakadepende sa maayos na dokumentasyon ng kanilang Philippine citizenship. Ang isang Philippine passport ay nagsisilbing patunay ng citizenship at mas maginhawa gamitin sa mga transaksyon sa mga pampubliko at pribadong establisimento sa Pilipinas. Ito rin ay universally accepted na ID para sa mga transaksyon sa negosyo sa Pilipinas at nagbibigay ng visa free entry sa mga kalapit na bansa tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam at Indonesia, Philippine Embassy. Kaya hindi ito simpleng papel lang. Ito ay susi sa daan-daang oportunidad na bukas para sa iyo bilang Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso mismo dahil dito nagsisimula ang ikalawang malaking babala para sa 2026. Maraming tao ang nagtatanong, pwede na ba akong mag-apply ng Philippine passport kahit hindi pa ako nagpa-dual citizenship? Ang sagot ay simple at tiyak. Hindi mo maaaring i-apply ang bagong Philippine passport hanggang hindi ka pa nangangako ng iyong oath bilang dual citizen at ang iyong pinakahuling Philippine passport ay naging null and void na sa sandaling naging naturalized citizen ka ng ibang bansa, Philippine Consulate General in San Francisco. Ibig sabihin, ang pagkuha ng bagong Philippine passport ay isang hiwalay na proseso na darating lamang pagkatapos ng iyong oath-taking. Ito ay dalawang magkahiwalay na appointments, dalawang magkaibang proseso, at hindi mo maaaring laktawan ang isa para makuha ang isa pa. Ang proseso ng pag-apply para sa dual citizenship ay nagsisimula sa isang bagay na tila simple, ngunit puno ng mga detalye na kailangang maging tama ang mga dokumento. Kailangan mong mag-prepare ng patunay ng iyong pagiging natural-born Philippine citizen, tunay ng iyong foreign naturalization or citizenship, valid IDs, civil status documents, mga larawan at mga application forms. Respyo, ang pinaka-critical sa lahat ng ito ay ang iyong PSA birth certificate. Hindi yung photocopy na nakuha mo sa lokal na civil registry office, dekada ng nakakaraan, kundi ang opisyal na kopya mula sa Philippine Statistics Authority na nakaprint sa security paper. Kung wala kang ganitong dokumento, kailangan mo munang mag-order online sa pisaserbilis.com.hp bago ka mag-set ng appointment sa consulate or embassy at alalahanin ang processing time para sa PSA documents ay maaaring umabot ng ilang linggo, kaya huwag ipagpaliban nito. Pagkatapos na makolekta ang lahat ng iyong mga dokumento, ang susunod na hakbang ay ang pag-set ng appointment. Karamihan sa mga Philippine Embassy at Consulate ay gumagamit ng online appointment system at ang mga slot ay maaaring mabilis na mapuno. Kaya kailangan mong maging handa at regular na mag-monitor ng available na pet sa rescuo. Mansu ay isa sa mga pinaka-frustrating na bahagi ng proseso para sa maraming aplikante. Minsan, ang appointments ay available na 1 buwan or 2 buwan mula sa iyong gusto
lalo na sa mga consulate na sumasaklaw sa malaking populasyon ng Pilipinos. Kaya ang tip dito, mag-apply ka agad. Huwag maghintay ng perfect timing. Ang pinakamabuting oras para magsimula ay ngayon. Ngayon, isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng proseso, ang parte na maraming tao ang hindi inaasahan ay ang oath-taking ceremony mismo. Kung ang lahat ng iyong mga dokumento ay nasa ayos, ang oath-taking ceremony ay karaniwang nagaganap sa hapon ng parehong araw ng iyong appointment sa pagitan ng 3:30 p.m. at 4:00 p.m. Philippine Consulate General. At huwag mong iisiping ito ay isang basta-basta na formalidad. Ito ay isang solemnem na okasyon, isang sandali kung saan ibinabalik mo ang iyong Filipino identity. Ang iyong koneksyon sa lupang nagpalaki sa iyo o sa iyong mga magulang. Kaya syempre ang dress code ay importanteng sundin. Ang mga hindi suot ang naangkop na damit ay maaaring tanggihang pumasok sa premises. Philippine Consulate General. Huwag hayaang masira ng damit ang iyong espesyal na araw na iyon. Pagkatapos ng oath-taking, meron kang tatanggaping mga dokumento na mahalaga na panatilihin mo habang buhay. Ang iyong mga dual citizenship documents ay nagpapatunay na naibalik or napanatili mo ang iyong Philippine citizenship at kailangan mong panatilihin ligtas ang mga original na ito dahil kakailanganin mo ang mga ito sa tuwing mag-a-apply ka ng Philippine passport o sa tuwing magbibiyahe ka papunta sa Pilipinas gamit ang iyong US passport at plano mong manatili ng higit sa 30 araw. Philippine Embassy. Ito ay hindi isang optional na rekomendasyon. Ito ay isang tunay na pangangailangan. Maraming dual citizen ang natulala ng lumuwas sa Pilipinas at hinilinan silang ipakita ang kanilang dual citizenship papers sa immigration at wala silang dala. Huwag hayaang mangyari iyon sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang grupo na kadalasang nalilito, ang mga minor na anak ng mga nagpa-dual citizenship. Sa ilalim ng prinsipyo ng derivative citizenship, ang mga walang asawang anak na wala pang lingon na taon, maging legitimate, illegitimate o adopted ng mga magulang na naibalik ang kanilang Philippine citizenship sa ilalim ng RA 925 ay itinuturing din na Filipino citizens kung kasama sila sa application ng magulang at nabayaran ang kaukulang bayad. Pero may isang mahalagang detalye dito. Kapag naabot na ng bata ang edad na 18 sa oras ng reacquisitionison ng kanyang magulang, hindi na siya maaaring kasama bilang dependent. Ang isang batang 18 na taon, pataas na noong naibalik ng magulang ang Philippine citizenship. Ngunit ipinanganak noong Filipino pa ang isa sa kanyang magulang ay itinuturing pa ring natural-born Filipino at maaaring mag-apply ng sariling reacquisition ng Philippine citizenship. De facto ay isang nuance na maraming pamilya ang hindi nalalaman at nagdudulot ito ng kalituhan at pagkaantala sa proseso ng maraming miyembro ng pamilya. Aton ay dumating na tayo sa isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng dual citizenship para sa mga Pilipino sa Amerika. Lalo na ang tanong tungkol sa trabaho sa gobyerno at militar. Bagaman ang RA 999225 ay hindi nag-uutos ng renunciation ng US citizenship at walang pangkalahatang prohibisyon laban sa dual citizenship sa Estados Unidos, ay niirerekomenda pa rin na kumonsulta ang isang tao sa kanyang employer, lalo na kung gumagawa siya ng trabaho para sa isang US federal government agency o US military, upang matukoy kung ang dual citizenship ay makakaapekto sa niyang employment status, Philippine Embassy. Ito ay isang grayong lugar na maraming tao ang hindi inaasikaso hanggang huli na. Kaya siguraduhin kumonsulta ka sa tamang tao bago ka mag-proceed sa iyong application. Para sa mga nagtatanong tungkol sa mga karapatan na matatamasa pagkatapos ng dual citizenship, ang listahan ay talagang kahanga-hanga. Sa muling pagkuha o pagpapanatili ng Philippine citizenship, mababawi mo ang lahat ng civil, economic at political rights bilang Filipino. Kasama na ang karapatang maglakbay gamit ang Philippine passport, magmay-ari ng real property, makipagtransaksyon sa negosyo at komersyo,
mag-practice ng iyong propesyon na may kinakailangan na lisensya o permiso, bumuto sa mga national elections, at ang iyong foreign spouse ay automatikong magiging eligible para sa immigrant visa, Philippine Embassy. Isipin mo ang bigat ng mga pribilehiyong iyon. Ang karapatang magmay-ari ng lupa sa iyong sariling bansa. Ang karapatang bumuto sa future ng iyong bansa. Ang karapatang bumalik bilang isang buong Pilipino at hindi bilang isang dayuhan. Hindi ito mabibili ng pera, ito ay isang karapatang ipinanganak sa iyo. At ang RA 925 ay nagbibigay sao ng paraan para ibalik ito. Ngayon bago ko tayo matapusi ang video that it's kong pag-usapan ang isang bagay na medyo technical. Ngunit sobrang importante ang pagkakaiba ng passport renewal at ng bagong passport application para sa mga dual citizens. Ang kasunod na pag-apply para sa Philippine passport pagkatapos ng reacquisition ng citizenship ay dapat ituing bilang bagong application at hindi bilang renewal ng nakaraang passport. Ito ay isang detalyeng maraming tao ang hindi alam at nagdudulot ito ng problema sa mga consulate at embassy dahil ang mga taong ito ay dumarating na akala nila ay magre-renew lang sila ng passport. Pero ang katotohanan ay naghahain sila ng brand new application. Kaya kapag pumunta ka sa embassy para sa iyong passport, pagkatapos ng iyong oath-taking, dalhin mo ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa isang bagong passport application at mag-aantay ka ng medyo mahabang panahon kaysa sa simpleng renewal. Ang isa pang bagay na nais kong bigyang diin ay ang kahalagahan ng pag-report ng mga importanteng civil events tulad ng kasal at kapangan ng iyong mga anak sa Philippine government. Kung ikaw ay nagpakasal sa labas ng Pilipinas, maging sa isang Pilipino o sa isang dayuhan, mahalaga na i-report ang iyong kasal sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng embassy o consulate general na may jurisdiction sa lugar ng iyong kasal, Philippine Embassy. Ang mga ganitong reporting requirements ay hindi lang basta formalidad. Ito ay nagbibigay ng legal na katayuan sa mga kaganapang iyon sa ilalim ng batas ng Pilipinas. At kapag hindi mo ito ginawa, maaaring lumitaw ang mga komplikasyon sa hinaharap kapag kailangan mo ng mga dokumento para sa iyong sarili o sa iyong pamilya. Kung ikaw ay nasa Pilipinas at nais mong mag-apply para sa dual citizenship doon, ang proseso ay bahagyang naiiba. Kailangan mong mag-file sa naaangkop na Philippine Government Office na nagha-handle citizenship at immigration matters. Ang mga aplikante ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration o iba pang designated offices depende sa kasalukuyang administrative setup, RESPIO. Ang pinakamabuting gawin mo ay direktang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Consulate Embassy or sa Bureau of Immigration sa Pilipinas para malaman ang pinaka-current na proseso. Dahil ang mga detalye ng prosesong ito ay nagbabago paminsan-minsan. Bago ko tapusin, nais ko ring bigyan kayo ng isang malaking babala tungkol sa mga scammer at fixer. Sa panahon na maraming tao ang kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagkukuniwaring makakatulong sa inyo para sa dual citizenship at passport at sinisigurado nilang magiging madali ang proseso para sa isang bayad. Huwag kayong mahulog sa ganitong bitag. Lahat ng fees ay non-refundable. Ang singbayad ay mawawala para sa mga aplikante na hindi dumalo sa kanilang confirmed appointment na kansela ng appointment o ang application nila ay natanggihan dahil sa inkonsistensya, maling impormasyon o hindi sapat na mga dokumento. Philippine Consulate General. Ibig sabihin kung nagbayad ka sa isang fixer na hindi naghanda ng iyong mga dokumento ng tama at ang iyong application ay matanggihan, mawawala ang iyong bayad at kailangan kang mag-umpisa muli. Ang pinakamainam na gawin mo ay mag-research sa official na website ng Philippine Embassy o consulate na may jurisdiction sa iyong lugar at sundin ang kanilang office na mga instruksyon. At ito ang aking panghuling mensahe para sa inyo ngayong 2026. Ang inyong Philippine citizenship ay hindi isang bagay na dapat balwalain o ipagpaliban. Ito ay bahagi ng inyong identidad, ng inyong kasaysayan, ng inyong koneksyon sa bansang nagpalaki sa inyo o sa inyong mga magulang.
Ang bawat araw na hindi kayo kumikilos ay isang araw na walang access sa mga pribilehiyo at karapatang nararapat sa inyo. Ang proseso ay matagal-tagal. O ngunit ang resulta ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihang maging ganap na Pilipino muli habang pinapanatili ang lahat ng inyong karapatan at pribilehiyo sa inyong bansang tinitirhan ngayon. Kaya simulan na natin ito. Simulan mo ngayon, huwag maghintay pa ng bukas. S.